nakikita na namin ito na bawas sa bigat ng bag namin. Itong ipinahayag nga po ni Secretary Ted Herbosa ng DOH na pwede nang bumili ng gamot with yung 20% discount ng senior citizens without having to present yung booklet ng mga senior citizens no, na bumibili po ng gamot. So para sa inyo, ito magandang balita, ano po? At hindi po magiging maaabuso pa rin, ano? Kahit na hindi mo ipresenta yung booklet, hindi naman maaabuso yung pribilehiyo. Hindi naman. Kasi una-una, nagpapasalamat ako kay Secretary at pinagbigyan niya yung resolution ng House urging the Department of Health to immediately remove yung ating purchase slip booklet. Kasi noong September, last week of September, pinadala namin sa DOH yung ating resolution na nagsasabi na tanggalin na yung purchase slip booklet ng mga senior citizens. Kasi marami kasi nagre-reklamo, pag hindi na nila dala yung booklet, ayaw na silang bigyan ng discount. Okay. Kahit ipakita yung kanilang ID, may prescription naman. Pero hindi na pagbibigyan, kaya natutuwa kami, papasalamat kami kay Secretary at nag-issue na siya ng administrative order. Pero kung itong tanong ko, anong mga safeguards naman po ang inyong ire-recommenda para hindi po maabuso? Dahil ngayon talaga, naglabasan na talaga, naglipanan na yung mga fake PWD ID, no? Ito, so in the absence of a booklet, ano yung check and balance rin po? Kasi yung may mga negosyante po, worried rin po sila, no? Na kung wala po ito, maaabuso rin po itong pag hindi na pagpakita po ng booklet. Ano po ang rekomendasyon ninyo or paano po natin ano pwede natin gawin para hindi po maabuso? Anong kailangan gawin po ng isang senior citizen discount? Senior citizen. Actually, ang isang riyan, yung mga reseta ng doktor ay yung mga regulated drugs kasi kailangan talaga yung doctor's prescription. Okay. Digital so, pwede po? Hindi nila mabili lahat yung gamot, nakalagay naman dun sa reseta ng doktor kung ilan na yung nabili. Pero ano kung... may problema nga tayo riyan. Yung kasi may mga gamot na over the counter ay pinapayagan na rin bigyan ng discount ng mga senior citizens. Yun ang problema natin. Baka nga maabuso. Alam mo naman. Pero siguro, ang ano riyan, baka sa yung drugstore mismo, ang ilimit yung bibili ng mga senior citizen para hindi maabuso. Just for clarification, pwede ho bang digital copy o kailangan yung reseta mismo? So ibig sabihin, buwan-buwan kailangan mong pumunta sa doktor mo para makuha yung reseta para sa maintenance medicines mo o pwede na po ang digital copy? Hindi kasi sa reseta kasi nakalagay doon kung ilang yung quantity ng gamot na pwede mong bilhin, na pwede mong inumin. So siguro, pag naubos na yung reseta, babalik sa doktor ang isang old senior citizen para magpa-resetang muli. Okay, let's talk about yung ano naman, yung ibang, natanong mo ba yung sa grocery booklet naman? Pero hindi ko pa nakakakausap. I mean, sabi ko nga hindi. So Kong Ompong, yung pinapanukala nyo din ba na wag na rin dalhin yung grocery booklet? Kanina pinag-uusapan namin ni Pat P. Parang kung yung grocery booklet prone to abuse din naman yun. Kasi ayaw din naman nating maabuso naman din yung mga establishmento. Bale na siguro yung mga malalaking chain, di ba? But even then that's cheating Di ba na ayaw din naman natin na yung pribilehyo that which has been extended to us, abusuhin din naman, na sa pagdating sa grocery, parang entitled lang tayo to so much a week, hindi po ba? So kailangan talaga yung booklet sa grocery. 500? Kong? 500 pesos a month, 125 pesos a week. Every week, para sa... Ang senior citizen. Napakababa. So, sige. So yung pong booklet, sa pananaw po ninyo, yung grocery booklet, hindi nyo na
hihingin na na wag na ring dalhin ng senior citizen, Kong? Well, hindi kasi sakop yan ng ating resolution. Siguro, gagawa tayong resolution sa sa DTI. Kasi hindi sakop ng DOH ang mga groceries. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.